Magandang araw mga bata, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa paggawa ng brochure at newsletter gamit ang desktop publishing software. Mga kasanayan sa araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakagagawa ng desktop publishing document. Narito ang mga layuning pampagkatuto. Mga bata, nakakita na ba kayo ng isang brochure? Ano-ano ang mga bahagi at impormasyon na nakalagay dito? Ano-ano ang mga gamit ng brochure? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una ay ang brochure. Ito ay isang uri ng publication na nabubuo gamit ang desktop publishing software. Ikalawa ay ang newsletter. Ito ay tumutulong upang may deliver ang mga mahalagang impormasyon, mag-share ng updates, news o promosyon sa produkto at serbisyo. Ang panghuli ay ang design. Ito ay tumutukoy sa proseso ng pag-aayos ng content upang maging visually pleasing at madaling maintindihan ang mga impormasyong nakasaad dito. Ang brochure ay isang nakatiklop na dokumentong papel na naghahatid ng mahalagang impormasyon tungkol sa produkto, serbisyo, brand, programa at iba pang mga kaganapan upang promote o advertise ito. Tignan ang halimbawa sa ibaba. Nakakita na din ba kayo ng brochure? Ang brochure ay isang uri ng publication na ginagamitan ng disenyo. Ang publication design ay tumutukoy sa proseso ng pag-aayos ng content upang maging visually pleasing at madaling maintindihan ang mga impormasyong nakasaad dito. Ang brochure ay maaaring nakaprinte sa papel at maaari din itong digital. Maraming uri ng brochure ang maaaring pagpilian gaya ng bifold, trifold, at Z-fold. Lahat ng uri ay may kanya-kanyang layunin at madalas ay ginagamit ito sa iba't ibang sitwasyon. Tignan ang halimbawa ng brochure. Mga pangunahing bahagi ng brochure. Una, ang front cover. Ang layunin ng bahaging ito ay upang makuha ang atensyon ng audience at pilitin itong basahin ang laman ng brochure. Dito ilalagay ang headline at cover image. Naglalaman din ito ng pangalan ng kumpanya, paaralan o organisasyon. Tignan ang halimbawa ng front cover. Ang ikalawang bahagi naman ay ang inside flap. Ang bahaging ito ay mahalaga dahil ito ang nanghihikayat ng tao upang basahin ang nilalaman ng brochure. Tignan ang halimbawa sa ibaba. Ang ikatlo naman ay ang content. Ito ang main section ng brochure. Ang content ay nagbibigay ng lahat ng impormasyon tungkol sa layunin ng brochure. Nagbibigay ito ng impormasyon ng produkto, kumpanya, at mga mahahalagang kaganapan. Tignan ang halimbawa sa ibaba. Ang ikaapat na bahagi ay ang outside flap. Ito ang bahaging ito ay kadalasang nagbibigay ng reward sa magbabasa ng brochure. Nagbibigay din ito ng mga tips and tricks sa mga nagbabasa. Tignan ang halimbawa sa ibaba. Ang panghuling bahagi ng brochure ay ang back cover. Layunin ng bahaging ito na ma-engage ang mga tao sa iyong business, makumbinsi silang bumili, mag-donate, maging bahagi ng event, o i-follow ang iyong page sa social media. Tignan ang halimbawa sa ibaba. Gawin natin ang unang pagsasanay. Paggawa ng trifold brochure. Gawin ang gawaing pampagkatuto week 6 bilang isa. May brochure.
Ang newsletter ay tumutulong upang may deliver ang mga mahalagang impormasyon. Mag-share ng updates, news o promosyon sa produkto at serbisyo. Ito ay isang napakagandang material upang mapanatili ang koneksyon sa mga customers, followers o clients. Maaaring gamitin ng isang kumpanya, organisasyon o business establishment ang newsletters upang mapalago ang katapatan at pagtitiwala nila dito. Mga pangunahing elemento ng newsletter. Una ay ang headers. Ang newsletter ay naglalaman ng masthead na nagpapakita ng branding at hinihikayat nito ang audience na basahin o kaya'y ipagpatuloy ang pagbabasa. Ikalawa, visual elements. Ang newsletter ay naglalaman ng mga vibrant photos, vivid illustrations o kombinasyon ng dalawa. Ang ikatlo ay ang content section. Ang content ng newsletter ay naglalaman ng articles, tips, o product highlights. Ang panghuling bahagi ng newsletter ay ang call to action. Ang bahaging ito ng newsletter ay nagtutulak sa nagbabasa mula sa engagement hanggang sa aksyon. Mga halimbawa nito ay shop now, read more, or subscribe. Halina't gawin natin ang pagsasanay para sa araw na ito, paggawa ng newsletter. Gawin ang gawaing pampagkatuto week 6 bilang 2 may newsletter. Sagutan natin ang bawat katanungan sa ating kwaderno. Kumpletuhin ang pangungusap.